Good day mga ka-sports natin dyan. Kung ang Choco Mucho bago nga magsimula ang kanilang training ay panay nga ang kanilang TikTok at kitang-kita nga natin na mukhang nag-i-enjoy ngayon ang nasabi nating Titans team sapagkat narito nga si Rondina at talagang alam naman natin na makulit rin to pagdating nga sa kanilang pagti-TikTok. Pero syempre hindi rin dito magpapakabog ang Creamline Cool Smashers kung saan ang kulitan naman nila ay kakaiba. Habang nagtitraining, narito nga ay kitang-kita natin ang paghahanda ng bawat mga manlalaro ng Creamline na talagang full support nga sila sa bawat isa. Todo alalay nga sila pero kitang-kita natin na kahit sila nagtitraining, mukha talagang nag-i-enjoy lang sila. Mukhang minamani nga lang nila ang kanilang pagti-training. Ibang-iba talaga ang Creamline Cool Smashers pagkatapos nga ng kanilang matindihang laban ng nakaraang mga games. Eto na naman, naghahanda muli ang Creamline Cool Smashers para nga sa kanilang laban sa PBL All Filipino Conference at mukha talagang sila na naman ang makakasungkit. Ano kaya sa tingin nyo mga ka-sports? Ang Creamline ba muli ang magkakaroon ng Grand Slam? Well, kitang-kita naman natin na hindi sa kanila muna uso ang pagti-TikTok. Talagang puspusan sila sa paghahanda at dito na nila inilalaan ang kanilang oras dahil isang buwan na lang halos ay magsisimula na nga ang PBL All Filipino Conference. Ating sisilipin ang mga kaganapan sa mga pagtitraining ng Creamline Cool Smashers at kanilang mga paghahanda. Kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero syempre bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Maraming team na gustong talunin ang Creamline Cool Smashers dahil kasi usap-usapan ng ibang mga players na kapag natalo nila ang Creamline ay nagkakaroon sila ng malaking kumpiyansa. Sino ba naman kasi ang hindi magkakaroon ng malaking karangalan kapag hindi nila natalo ang Creamline? Alam naman kasi natin na ang Creamline Cool Smashers kapag tinalo nila ay ibig sabihin malakas sila kasi tinalo nila ang defending champion. At yan nga ang isa sa mga pinaghahandaan ng mga ibang team dahil ang Creamline nga ang pinakamalakas na team pagdating sa PBL. Ngunit sa kabilang banda kahit sabihin nga natin na pinaghahandaan sila ng ibang team ay kitang-kita naman natin na talagang walang sinasayang na panahon ang Creamline Cool Smashers kung saan makikita nga natin na puspusan na nga ang paghahanda nila. Isang linggo na nga ay sunod-sunod ang kanilang training at hanggang ito sa kanilang laban sa November 5. Alam kasi natin na nagbalik na ang ating Darna Queen Chema Galanza at kita rin natin na halos karamihan ng mga players dito ay bumalik na ang mga wala dati. Kung noon nga ay nagkaroon sila ng Grand Slam, wala si Eliza Valdez, Tots Carlos, Chema Galanza, how much more kapag narito na nga ang mga star player ng nasabi nating team. At kahit nga ang ating beautiful Michelle Gumabaw ay naispatan natin sa training. Ikakasal na nga yan si Michelle Gumabaw pero kita nga natin na maging siya ay puspusan rin sa pag-iinsayo ang ating MVP sa Invitational Conference. Talagang hindi rin magpapadaig ang Creamline Cool Smashers kung sa usapan nga sa pagtitraining kahit alam naman natin na magaling na ang Creamline pero nagpupursige pa rin sila na mag-insayo. Ganon ang Creamline Cool Smashers. At maganda talaga kasi ang kanilang chemistry, ang bonding, ang ginagawa talaga nila na maging masaya sila ay yung magkakasama nga sila. Kung kaya meron talaga silang connection pagdating sa loob ng court dahil nga parang pamilya na nga ang turingan ng Creamline Cool Smashers team at kita naman natin na halos karamihan ng mga players dito ay sobrang humble. Speaking sa humble, alam natin ang ating Pinom superstar Eliza Valdez, napabalita nga noon na magre-retiro na pero mukha talagang maglalaro na siya sa paparating na PBL All Filipino Conference. At syempre aabangan na lang natin yan ating Eliza Valdez kung makakapaglaro siya.
At sure naman tayo mga ka-sports na 100% okay na si Alyssa Valdez. Ngunit pumasok man si Alyssa Valdez sa first 6 or magpahinga muna siya, okay na okay lang naman dahil narito na si Tots Carlos at ang ating nag-iisang Queen Gemma Galanza. Kayang-kaya naman to, pero mas maganda kung nariyan si Alyssa Valdez upang mapasaya niya rin ang kanyang mga fans na matagal na ngang naghihintay sa kanya. At naniniwala ako na Creamline pa rin ang magcha-champion pagdating sa All Filipino Conference. Abangan na lang natin ang kanilang laban sa November 5. At syempre mga ka-sports, manatili kayo nakatutok sa aking YouTube channel at madalas tayo mag-update ng mga laban pagdating sa volleyball. Thank you so much. God bless.